Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa pong tatalakayin ko ngayon, Prayer Warriors. Ang sabi ng ating Panginoon, dito po sa Revelation chapter 3, verse 5 and 6. Muna. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay daramtan gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Alam niyo po, ang isang church, pag walang nananalangin, ay hindi magtatagumpay. Ang prayer warrior, tungkulin nila ang manalangin sa church sapagkat ang prayer po ay very powerful. Masyado pong malakas ang prayer po pag tayo'y nananalangin sa Panginoon. Kaya alam po natin na yan po ang backbone ng church, ang prayer warrior. Ang prayer warrior ay isang malakas na puwersa upang maging matagumpay ang church, lalong-lalo na sa pangangaral sa salita ng Diyos. Amen. Kaya alam natin, dito po, tignan po natin dito sa Marcos. Basahin ko po sa inyo sa Marcos. Marcos 9:17. Ganito po ang ating mababasa dito. Hanggang 29. At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito ay ibinubuwal siya. At nagbububula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Sabi ng ating Panginoon, at hanggang kailan titiisin ko kayo, dalhin ninyo rito siya sa akin. At dinalan nila siya sa kanya. At pagkakita nila sa kanya, at pagdakay pinangangatal siyang lubha ng Espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Itong batang ito, inihahagis po sa apoy at sa tubig. Talagang papatayin siya ng masamang espiritu. Sabi nga rito, datapot kung mayroon kang magagawang anumang bagay ay maawa ka sa amin. Sabi ng Ama kay Lord Jesus, natulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, yung mga tao ay pinagwikaan niya, nirebuke po niya ang karumal-dumal na espiritu at sinabi sa kanya, ikaw, bingi at piping espiritu, inuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. At nang makapagsisigaw nang siya'y mapangatal na mainam ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay na anupat marami ang nagsasabi siya'y patay. Kala nila'y patay na po. Nirebuke ng Panginoon, ikaw, pipi at bingi. Sabi niya gano'n, lumabas ka sa kanya. At huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. Sabi ng Panginoon. Tapos nung nangyari, kala nila siya'y patay na, datapot hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y binangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay ay tinanong siya ng lihim ng kanyang mga alagad,
paano ito na siya hindi namin napalabas? Nakita nyo na, hindi napalabas po ng mga apostol. Ano ang sagot ng Panginoon? At sa ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Sa English po nakalagay rito, but by prayer and fasting. Kailangan pala yung mag-fasting ang mga prayer warrior, mga Kristiyano, lahat. Mga mangdirigma po sa pananalangin. Kaya ito, tuloy natin. Kaya sabi nga ng apostle, sabi nga ng ang ating Panginoon, ng ating Panginoon, alam nyo, sabi niya ganon, Thou art Peter, sa Matthew 16:18. Thou art Peter. Sabi, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. Hindi magtatagumpay ang kamatayan, hindi magtatagumpay ang Hades laban po sa iglesia. Kaya dito mababasa po natin, alam natin, sabi nga dito sa 12, sabi nga rito, dito, sa 2:22 po ng Ephesians, mababasa po natin dito sa Ephesians, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kaya tayo ay binibigyan, nagre-remind po sa atin si Apostol Pablo. Sabing gano'n ni Apostol Pablo na remind the Christian that they are the church built on the foundation of the apostles and of the prophets, and Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Kung siya ang cornerstone sa apat na haligi, sa kudrado niyan, ang mga pundasyon niyan, nandun yung mga apostol, ang mga propeta. At tayo naman, sabi ng Panginoon, ang magliligtas sa iglesia, ang Panginoon po ay ililigtas niya ang iglesia sapagkat kanya po, siya po ang nagmamay-ari. Yan po. Hindi po ang iglesia ang magliligtas sa tao, kung hindi si Kristo po ang siyang magliligtas sa iglesia. Kaya iba yung kapaniwalaan ng mga ibang churches, huwag po tayong gumaya sa kanila. Kaya ipinakita ng Panginoon, nirebuke niya. Alam niyo, nirebuke niya, binagwikaan niya. Walang makakagawa niyan. Hindi rin kaya ng mga apostol. Bakit? Kulang sila. Sa kailangan nila yung pag-aayuno, maliban lamang sa bat prayer and fasting. Sa pag-aayuno ang kailangan ng isang Kristiyano. Para lahat, alam nyo, napakaganda po yan. Kaya ituloy po natin. Kaya alam natin yung church po. Yan po ang church. Alam natin, yan po ang the peoples of God, those destined to inherit the kingdom of God. Amen. Sila po ang mga agmamana. Kaya also any local groups of believers po. Kaya alam natin, yung Christian, ang mga Kristiyano, yan po ang followers of Christ. Yan po ang followers of Christ. Christ, sa Ephesians chapter 5, verse 2, Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Siya po ang tagapagligtas ng katawan. Siya ang pangulo ng iglesia. Tandaan po niya yan. Kaya napakaganda po. Kaya alam natin, kaya ang prayer po, kaya tignan ninyo, binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon nung siya'y nananalangin. Alam mo ninyo, mababasa po natin dito, dito sa 22. Sabing ganun dito sa chapter 22, verse 40. Basahin po natin dito. Sabing ganun. At nang siya'y dumating sa Lucas, at nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat ng isang itsang bato. At siya'y nanikluhod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa.
Alam nyo, ang panalangin pala, kailangan yung maapoy. Maningas na panalangin. Kaya tumatalab po yan. At nagtindig siya. At sa kanyang pananalangin at lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang nangatutulog sa hapis. Sa Mateo, mababasa po natin sa Mateo 26:40, sabi niya, hindi man lamang kayo makapanalangin, kahit na 1 oras, magbangon kayo. Ang utos ng Panginoon, magbangon kayo at manalangin upang huwag kayong may hatid sa tukso. Mailalayo tayo sa tukso, sapagkat ang tukso napakalakas po. Ang gawain ng devil, napakalakas po niyan. Ang hinihila niya yung mga Kristiyano. Yan ang inaano niya, yung mga anak ng Diyos. Kaya kailangan maging matatag tayo. Kaya ang prayer warrior, alam po natin dito, ang prayer warrior, pag nagpe-pray po yan, alam nyo, sila ang nananalangin sa mga Kristiyano, sa mga kapatiran. Yung provision, ang ginagawa nila. Ikalawa, yung guidance ng Panginoon. Ikatlo, yung healing. Ikaapat, yung kapayapaan, peaceful. Ikalima, yung eternal life, buhay na walang hanggan. Nakakamtin natin ay pinangako ng Panginoon. Kaya sinabi ko nga sa inyo, binasa ko sa inyo yung 3:6 ng Revelation. Ituloy po natin. Kaya ito, alam natin. Kaya sabi rito, alam nyo, ginawa ng Panginoon. Dito sa English, sabi niya rito sa 22:44 ng Lucas, He prayed more fervently, and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drop of blood. Nakita nyo, naging dugo ang patak na yan. Dahil siya nanalangin. Kaya alam nyo, ang panalangin, napakatatag po yan, napakatibay po. Kaya dito po, makikita po natin dito. Dito po yung panalangin. Nakita ninyo ang mga apostol, sila propetang Moises, sila Jonas, at sila propetang Jonas, propetang Daniel. Lahat sila nagfa-fasting. Nag-fasting po sila. Alam niyo po yung nangyari kay propetang Jonas? Alam niyo, nangaral po siya sa ng Ninibe, sa bayan ng Ninibe. Kaaway yan, kaaway yan ng bansang Israel, kaaway yan ng bayan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoon? Tingnan po ninyo rito. Sabi niya rito, basahin ko po sa inyo, yun sa Jonas po. Makikita po ninyo rito. Yan, kay Jonas. Alam nyo nangyari? At ito nangyari nung nangaral si propetang Jonas, nagbalik siya, nangaral siya sa Ninibe. Sabi niya dito sa 3:4 hanggang 6. At pumasok si Jonas sa bayan na may 1 araw na gumagala at siya'y sumisigaw na nagsasabi, 40 araw pa, ang Ninibe ay mawawasak. Kita nyo na, mawawasak. At ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan sa kanila hanggang sa kalitliitan sa kanila. At ang balita ay dumating sa hari ng Ninibe at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. Tingnan nyo, pati ang hari, pati sabi ng hari, lahat, pati siya, nag-ayuno, nagsuot ng abo. Nagsuot siya at naglagay sila ng abo sa kanilang mga ulo. Pinagsisihan nila lahat ang kanilang mga kasalanan. Na alam nyo ang ginawa niya, ang ginawa ng hari. Ayan po, nangyari po yan. Kaya nangyari po ang ginawa niya, nagsuot. Pinagsisihan niya. Dahil alam niya yung pagsisisi niya. Yun ang nagkaroon. Alam niyo, hindi itinuloy ng Panginoon ang paggunaw niya sa bayan ng Ninibe. Diyan mo makikita. Palibhasa ay alam natin na yan ay mahigpit na kaaway ng bansang Israel, ang bayan ng Assyria. Yan po, yung bayan ng Ninibe. Kaya alam natin, tuloy po natin. Kaya tignan ninyo, nung si Apostol Pedro nakabilanggo. Alam nyo ang ginawa nung nabilanggo dito sa 12:5. Mababasa po natin. Sa 12:5, iksiyan na lang po natin. Pinugutan ng ulo si Apostol Santiago. Pinugutan po siya ng ulo.
At hinihanda naman, pinahuli niya si Apostol Pedro. Alam niyo ang nangyari, nakulong, tig-apat sa bantay na preso, 16 po lahat. Tinalian pa yung kanyang kamay. Alam niyo nangyari, anong sabing ganon? Kaya't si Pedro ay iniingatan sa bilangguan. Datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Maningas po, mainit, maapoy ang prayer nila kay Apostol Pedro para wag po siyang mapahamak. Alam niyo ang ginawa rito. At nang siya'y makapagnilay-nay, naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipanalangin sa kanya. Kaya iniligtas siya ng Panginoon. Inilabas siya ng anghel ng Panginoon sa kulungan. Alam niyo, napakaganda po yung pangyayaring yan. Kahit na kay Apostol Pablo, yun nangyari dito. Alam niyo po, nangyari kay Apostol Pablo, datapwat ng maghahating gabi na, hinuli si Apostol Pablo. Pinarusahan sila, pinagpapapalo sila ng mga Romano. Datapwat, sabi niya rito sa 16:25, datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilangguan. At ang kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. Lahat nagkalas. Kita nyo, lumindol ng malakas. Natakot yung gwardiya. Alam niyo yung ginawa niya, magpapakamatay siya, ano ang dapat kong gawin? Nung tinawag na siya nila ni Pablo, huwag kang magpapakamatay. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Ang nangyari ngayon, sabi niya, ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sangbahayan. Nanampalataya sila, at ano nangyari, pati ang kanyang sangbahayan, at sila'y pagdakay sila'y napabautismo. Tinanggap nila ang Panginoon. Nagkaroon na sila ng passes, ng ID para makapasok po sila sa kaharian ng Diyos. Yan po ang pinakamahalaga, nakapasok po sila sa kaharian ng Diyos. Kaya't alam natin po, sabi nga rito, tuloy po natin. Dito. Ito binabasa ko. Nung ang Panginoon nanalangin siya dito po sa Hebreo. Tignan ninyo, sinabi niya po rito sa 5:7 ng Hebreo, nung nanalangin siya, pumapatak ang kanyang luha, na pumatak na naging dugo. Kaya ito ay pinakikita niya rito. Kaya dito po sa 5:7 ng Hebreo, ganito po ang ating mababasa. Nang siya, sa mga araw ng kanyang laman, nagkatawan tao po siya, ay naghandog ng mga panalangin at mga daing. Kita nyo na, daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Amen. Tayo ganun din. Kung tayo'y mananalangin sa Panginoon, tayo'y pinakikinggan. Tingnan ninyo rito sa 4:16 po. Tayo'y pinakikinggan ng Panginoon. Alam nyo, ito po ang sinabi niya rito sa Philippians po, sa 4:6, alam na alam ko po ito, pero bibigyan po natin ng pansin to. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing. Kita nyo na, may daing na naman. At pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Kung tayo nababalita, ano po ang dapat nating gawin? Ito po, meron po tayo. Ano po ang atin dapat gawin? Kaya nag-advise po sa atin si Apostol Paul. Sabi niya rito sa atin. Ito po. Kung tayo, sabi nga noon, kung gusto natin, do you want to worry less? Tatanong po tayo. Then pray more.
para mawala yung kabalisahan mo. Sabi niya, when you start to worry, pag nag-uumpisa ka ng nababalisa, huminto ka, stop and pray. Malaki ang naggagawa ng prayer. Kaya sinabi niya rito, ito, ang sabi niya nga rito, malaki ang nagagawa ng panalangin. Kaya tignan ninyo rito sa sinasabi, alam kong alam na alam natin to, pero ito ay napakaganda. Sinasabi po sa Santiago, ito, sa 5:16 hanggang 17. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kita nyo na pala. Tayo, matuwid ba tayo sa Panginoon? Amen! Tignan ninyo, sabi niya rito sa 17. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Maging katulad din tayo sa propetang Elias. Dahil tayo, hinihingi nga natin lahat nga, yung provision ng Panginoon. Pagka tayo'y walang, kulang tayo sa financial, anong sinasabi natin? God will provide. God will provide through Jesus Christ, our Lord. Yan lang ang salitang gamitin natin. Itanim natin sa puso natin, manalangin tayo, mag-pray tayo, maging malakas ang ating faith, ang ating pananampalataya. Sapagkat ang prayer warrior, alam natin po, ang prayer warrior tungkulin nila ang manalangin sa iglesia. Sapagkat ang panalangin po ay very powerful. Yan po ang backbone ng church. Ayan po ang backbone ng church. Ang prayer warrior po ay isang malakas na puwersa. Sabi nga nun, upang maging matagumpay ang church. Lalong-lalo na po sa paghahayag, pangangaral sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga naglagay nga ng lahat ng yan. Alam nyo ang prayer warrior, ano po ang ginagawa? Dahil ako'y nandun ako sa ibang church, pinagpe-pray natin ang pastor, pinagpe-pray natin yung mga men's ministry, women's ministry, mga choir ministry, mga evangelists, lahat yan para maging matagumpay ang pagtuturo at gayon din ang pangangaral sa salita ng Diyos. Amen. Glory to our Lord God in heaven. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through our Lord Jesus Christ. Amen. Yan po, napakatibay po niyan. Kaya alam natin, ito po, sasabihin ko po sa inyo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nirebuke niya. Pinagwikaan niya, hindi kayang pagalingin ng mga apostol. Pagdasahin niyo sa Marcos chapter 9, verse 17 up to 29, nirebuke niya. Ano ang sabi niya? Nirebuke niya, pinagwikaan niya. Yung masamang espiritu, huwag ka nang pumasok pa sa kanya at huwag ka nang bumalik pa. Sabi, anong nagtanong ang mga apostol sa kanya? Ano ba't hindi namin mapalabas? Wala kayong pag-aayuno Kailangan magkaroon kayo ng fasting. But prayer and fasting, nakalagay po sa English yan. Mababasa niyo po yan sa King James Version. Kaya alam natin, ito po ang sasabihin ko po sa inyo. Alam niyo ang iglesia ng Diyos, tulad sa hukbo, mga mangdirigma po yan, yung mga prayer warriors po. Magkakapatiran, nagkakasundo, hindi nagkakasundo. Katawang buo, hindi bahagi. Yan po ang sinasabi niyan. Iisa ang turo, iisa ang aral. Amen! Iisa po ang doktrina. Hindi po hiwa-hiwalay, hindi po bahagi. Putong hindi kukupas. Alam niyo yan? Hindi kukupas yung trono ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang iglesia po, yan po ang yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang head, siya po ang magliligtas sa atin. Kaya ang prayer warrior, naninindigan sila. Sila ang mandirigma sa pananalangin sa church. Kaya meron tayong kanya-kanyang ministry. Kaya sabi nga ng Panginoon, tignan ninyo rito sa 17:21. Basahin ko po sa inyo sa Matthew.
Sa 17:21 ng Matthew, anong sabi rito? Oh. 17:21, sabi niya rito ha? Ito, sa 17:21. Sa mga ibang kasulatan ay nakalagay ang talatang ito. Sabi, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. Kailangan pala yan. Lahat, kahit na anong sakit, pagkatala hindi pa niya oras, hindi pa kukunin ng Panginoon, ipag-pray natin, gagaling po yan. Kaya sinabi nga, magpahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Lahat ng yan, ginagawa para sa ikatitibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Dito, alam niyo po, sinasabi rito, dito po sa 6:18 po ng Ephesians, dito po sa 6:18. Kaya sabi niya rito, sulat po ni Apostol Pablo, ito po ating babasahin, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katyagaan at daing at napatungkol sa lahat ng mga banal. Kita nyo na, lahat patungkol sa mga banal. Bakit po? Ang suutos naman yan ng Panginoon Tignan ninyo, sabi nga ni Apostol Pablo dito sa Hebreo, sabi niya nga rito sa Hebreo, sa 6:10, dito tignan ninyo, ha? Sa 6:10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Praise the Lord. Yung pala naglilingkod natin, ipag-pray. Pag meron may sakit, pag-pray. Pag meron mga financial problem, pag-pray natin. Lahat, kung merong guidance, merong para maiwas sa aksidente, pag-pray natin. Pag lumayo, pag pumunta sila ng abroad, ipag-pray natin, humihingi sila ng prayer. Iyan po, nag-guidance sila, ginaguide sila ng ating Panginoon. Kaya alam natin, kaya una sa lahat po, huwag po natin pababayaan yung ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng mga iba. Kaya dito sabi sa 10:25, sabi niya rito sa 25 ng Hebreo, sabi niya rito, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kita nyo na? Huwag natin pababayaan, sapagkat kung pinabayaan mo yung tungkulin mo sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo. Sabi nga rito sa mababaw na Tagalog, babasahin ko po sa inyo. Dito, sandali lang po ito. Sabi niya ganon, sa mababaw, ito, tignan natin dito. Kailangan patuloy lang tayo, maging mainit tayo sa pananalangin, lahat. Kailangan natin yan. Kaya dito tignan nyo sa 13 ng Hebreo. Sabi niya rito, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka pagmamatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Pag napapabayaan na raw natin ang gawain, wala na. Kaya sa MBB, mababasa natin ito, mababaw na na pangungusap. Sa halip magpaalalahanan kayo, araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino may sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Nadadaya ba kung nalalayo? Oo! Dahil wala na sa Panginoon, nalalayo na. Ibig sabihin, nagiging na sila. Wala na. Nakakalimutan na nila ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya alam natin, ito po alam natin. Kaya all believers, sabing ganun, lahat ng mananampalataya,
lahat ng mananampalataya are joined into this church by faith in Jesus Christ as Savior. Siya ang ating Savior, walang iba. Yan po. Kaya alam natin, yan po ang ano natin. Kaya sabi nga, lahat ng panalangin daing, lahat, ipagpanalangin natin ang mga kapatiran, magdamayan sa isa't isa. Nandyan ang pag-ibig, sapagkat alam natin ang Diyos po ay pag-ibig. Alam natin lahat yan. Kaya inuulit ko po sa inyo, at ito, na kailangan po natin ang prayer warrior. Meron po kanya-kanyang ministry. Pag ministry nilagay ka dyan, tungkulin mo, gampanan mo. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya alam natin, Lord, alam natin lahat tayo magdalanginan sa isa't isa. Malakas po na puwersa po yan. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ, which strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay doon sa nagpapalakas sa akin. Sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. Magagawa mo ang lahat po yan. Yan po ang nagpapalakas sa atin. Kaya po natin mag-rebuke yung mga may sakit, yung mga nire-rebuke natin yung gawa ng kaaway. Alam natin, kaya tayo nagiging matatag, tayo nagiging matibay, tayo nagiging malakas dahil po tayo po ay madalas po tayong manalangin sa Panginoon. Nagpe-pray po tayo, maging fervently prayer tayo sa ating Panginoon. Maging maningas ang ating panalangin, yung daing natin sa Kanya. Ipakilala natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Yan po, alam ng Panginoon yan. Hindi ang Panginoon, alam niya lahat yan. Kaya sabi niya nga, ang magtagumpay, ang sabi nga ng Panginoon dito, ang magtagumpay, sabi niya, ay daramtan gayon ng mapuputing damit at hindi ko papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kita nyo na, hindi papawiin ng Panginoon. Pero pag nagkasala ang sino man papawiin ng Panginoon yan. Kailangan tayong manatili sa paglilingkod. Malapit na po dumating yan. Alam nyo yung nangyayaring digmaan sa Israel? Yan po ay talagang hindi natin masabi. Ang Panginoon lamang po ang dapat na makakaalam niyan. Yung digmaan sa Israel at yung mga Hamas, alam nyo, may iba-ibang bansa, nagkakampihan na. Ayan po ang tanda niyan. Kaya yung pinagsakod nung nakaraan ilang buwan, yung the end of the world, yung Turkey, kasama po sila sa NATO, National Atlantic Treaty Organization. Kumampi sila, imbis nakakampi, kumampi sila sa Russia. Kumampi sila sa mga Iran dahil sila ay mga bansang Muslim. Hindi po sila Christian. Kaya ito po sa iglesia sinasabi ng ating Panginoon. Sa iglesia po niya sinasabi, hindi po sa mga outsider na ibang pananampalataya, gaya ng mga Oriental belief, yung mga Buddhism, mga Judaism, yung mga Buddhism, Santoism, lahat yan. Yung mga Namyo Horangekyo sa Japan, hindi po yan. Tsaka yung mga Antichrist, hindi po yan. Labas po sila dyan. Ang sinasabihan po ng Panginoon sa 7 iglesia, alam po ninyo ang sinasabi niya sa iglesia, exclusively sa church, sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya marami pong kapintasan bawat iglesia sa Smyrna, sa Efeso, sa Philadelphia, sa Laodicea, lahat yan sinasabi ng Panginoon, yung kapintasan ng lahat ng yan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, galit po ang Panginoon, yung sexual immorality, ayaw ng Panginoon yan. Hindi bali mag-like tayo, halimbawa sa Facebook, like lang, okay lang. Pero yung gagawin natin hindi maganda, wag. Yan po ang nais ng Panginoon, kaya lagi tayong mag-pray. Pray sa Panginoon. Kaya sabi niya, magsipanalangin kayo. Kahit na 1 oras man lamang, magtindig kayo at magsipanalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Sabi nga ng Panginoon, sapagkat mahina ang espiritu at malakas ang puwersa ng laman. Totoo po yan. Kaya alisin na yan. Lahat alam ng Panginoon yan. 3 beses niya po sinabi kay Apostol Pedro. Nangusap siya hanggang sa dakpin na po siya.
Kaya alam nyo, yung kamatayan, ito, hindi na maghahari sa kanya. Kaya sabi niya sa hell, ito po, babasahin ko po sa inyo. Dito po sa 1 Corinthians 15, ito. Dito. 1 Corinthians 15, 25 to 26. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Hindi nga, kaya tama yung sabi ko sa inyo, sa 16:18, na sinabi ng Panginoon na hindi magtatagumpay ang Hades laban sa Kanya. Hindi po magtatagumpay. Kahit anong lakas ng puwersa, mga missiles, mga tangke, mga nuclear bomb, hindi yan, wala yan sa Panginoon. Kung hindi niya ipahihintulot yan, kahit na isang anghel lang, pag sinabi ng Panginoon, buong Pilipinas, mawawasak, matutunaw. Ang gawin niya, kahit na buong New York, lahat yan, kayang anuin ng Panginoon yan. Dahil sa Panginoon, napakalakas po ng puwersa ang panalangin, hindi tayo madadaig, hindi tayo matatalo, huwag tayong matakot, wala tayong dapat katakutan, basta tayo'y nasa Panginoon. Oh. Kahit ako, lumalakad ako, saan ako nagpupunta? Alam nyo, Lord, Panginoong Hesus, linisin mo po ang daan na aking lalakaran. Nililinis po ng Panginoon yan. Diretso-diretso ka lang. Kahit na may mga nag-iinuman dyan, lasing yan, wala yan. Ang Panginoon ang siyang gumagabay, pumapatnubay. Nariyan ang anghel ng Panginoon na nagbabantay sa atin eh. Oh, kaya tingnan ninyo, ito, sabi nga rito sa 2:4 ng Hebreo. Basahin ko po sa inyo ito ha. Ito, 2:4. Dahil 2:14 pala. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, ang ating Panginoon, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid. Bagay, sa makatwid ay ang diablo. Kita nyo na? Ayan, tatapos na po tayo. Yan po nangyari. Pag ginawa niyan, hindi po magtatagumpayan. Kaya't maraming salamat po sa Panginoon. Kahit ang prayer warrior, dahil alam natin, yan po ay isang malakas na puwersa. Yan po, malakas na puwersa ay ang prayer warrior na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kailangan po isang malakas na puwersa yan. Patuloy lamang po tayo. Yan po ang backbone ng church, lalong-lalo na sa pangangaral sa salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat po. Ito po, tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po sa iyo at kami ginabayan po ng iyong banal na Espiritu Santo. Siya po ang nagpapaalala, siya po ang nagtuturo ng buong katotohanan at siya po ang nahayag at nakita. Salamat po sa pag-comfort, Panginoon. Salamat po sa pagtanglaw sa amin ng Espiritu Santo na nagbigay ng ilaw, ng liwanag, kumislap sa puso at sa isip namin, Lord, ang mga salita mo, salita ng buhay, na pawang Espiritu at pawang buhay. Maraming salamat po muli, Panginoon. Igawad mo yung mapagpala at makapangyarihan mo mga kamay. Basbasan mo at pagpalain mo, Panginoon, ang paksang inilahad ko, Panginoon, na kami ginamit mo at ikaw ang nakita at nahayag. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin na may buong pananampalataya, buong pusong pasasalamat sa kapuri-puri at kahanga-hanga mo pong banal na pangalan, Panginoon naming Hesukristo, na aming tagapagligtas magpakailan-kailanman. Amen. Maraming salamat po.